walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. So syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin. Charot. So yun. So syempre marami tayong ginawa kaninang umaga. Nagturo tayo. May mga activities sa school na talaga naman nakakapagod. Mainit yung panahon dito. Ewan ko ba kung bakit. Umuulan naman sa gabi pero sa umaga mainit pa rin siya. Tapos kaninang umaga, syempre binati ng ibang subscribers natin sa Mama Sam Vlog yung aking suot na damit na sabi nila ang ganda-ganda daw. O, ayan. So, galing to sa Miss Earth Thailand. So, ito yung ipinamigay nila nung second year na umaten ako sa event nila. So, after nung third year, pang fourth year na ngayon, hindi ako umaattend kasi parang natatamad ako sa event na yon. Ganon. Pero ano tawag dito, mabait ang organization ng Miss Earth Thailand dito. At ayun nga, namimigay sila ng t-shirt, namimigay sila ng mga souvenir, ganon, pag umattend ka sa event nila. Pero dapat as a media, ganon. At eto nga, syempre birthday nung kapatid ko kanina. So, binabati ko siya ng happy birthday, ganon. Nangingi siya ng regalo sa akin. Ay nako, hindi ko nga binigyan kasi nga, ang dami-dami kong birthday na dumaan, ang daming Christmas, ang daming New Year ni Honey Ho na regalo, wala man lang siya ibinigay sa akin. Tapos, pag birthday niya, pag New Year, pag Christmas, dami-dami kong regalo sa kanya. Charot. Anyway, happy birthday and God bless you. Siyempre, wish ko yung good health. Ayun. Sabi ko nga sa kanya kanina, magsimba ka at magpasalamat ka sa mga blessings mo. Kasi guys, alam niyo sa totoo lang, yung wala kang sakit, napakalaking bagay na yun. Yung mga regalo-regalo na yan, okay lang yan na wala. Basta, huwag mo kalimutan magpasalamat sa Panginoon na healthy ka, di ba? Kasi di ba yung iba, nagsasuffer, tapos ikaw naman good health ka. Kaya, dapat, be happy. Ganon! At eto nga, syempre, ang pag-uusapan natin today, syempre, yung nakakaloka na fast track challenge ng Miss World Philippines. Kasi inilabas na nila kung sino yung nakapasok sa top 10. And then dito, syempre, malalaman mo kung sino nga ba yung possible na manalo ng Miss World Philippines. Kasi syempre, piling ko naman, kukunin nila isa dyan sa mga napili nilang top 10. So, sino-sino ba yung mga nakapasok sa top 10? So, syempre, para alam ninyo lahat, pumasok si Cavite. O, diba? Si Dia Mate. In fairness kay Cavite, ha, talagang umaarangkada talaga siya. At andito siya sa top 10 ng Beauty with a Purpose. So, hindi lang siya, basta, pa siya, may laban pa to sa talent, feeling ko. And then, si Nikki Buenafe, ng Pangasinan. O parang feeling ko ang lakas ni Pangasinan na. Andiyan din si Patricia Bianca Tapia na galing to sa Miss Universe Philippines na ngayon nandito siya. So, si Batangas siya ngayon. Si Rihanna Pangindian, ito naman expected ko talaga kasi maganda din talaga yung advocacy ni Rihanna eh. So, andito siya ngayon, si Pasig City. Si Dolly Cruz ng Bukidnon, di ba? Pumasok din. Si Krisha Mendoza ng Zamboanga del Sur. Alam nyo, humahataw tong Zamboanga. And then si Adria ng Quezon Province, si Christine ng Quezon City. And then of course, Jasmine Omay ng Tarlac Province at saka si Janine Isabel Belasano ng Bicol Region. So, sila yung mga nakapasok. Actually, halos lahat ng frontrunner nakapasok except lang kay Chris na Gravites. Ang sabi nila, nako, Mama Sam, tingin mo ba, mananalo ba or tagilid ba si Chris ng Gravites sa sa corona ng Miss World Philippines? At ayun nga, sinasabi nila, nagkamali nga daw si Chris na sa pagpasok dito sa Miss World. Sana daw, hinintay na lang daw yung charm. Kasi yung mukha daw maliligwak o tagilid sa corona. Ako para sa akin, syempre, nalungkot tayo nang hindi siya napasama dyan sa Beauty with a Purpose. So,
maayos naman yung presentation niya. Kaya lang, syempre, yung ibang kandidata lumalaban din. So, medyo nakakatakot kung iisipin mo kasi parang ang goal kasi ni Chris na Gravides ay manalo ng Miss World Philippines. Pero, mukhang, ayun nga, tagilid siya dito. Kasi kung wala ka sa Beauty with a Purpose na challenge, a fast track challenge na hindi ka nila napili, parang, paano yun? Di ba? Kasi napaka-importante kasi ng fast track challenge na to. Alam naman natin ang Miss World. Ang dapat, ang kandidata talaga, Beauty with a Purpose. So ngayon, kung wala ka dyan sa Beauty with a Purpose na pinagpilian, ibig sabihin nun ay hindi ikaw yung radar, charot. So, medyo nakakalungkot kung iisipin mo. But ako kasi naniniwala pa rin ako na yung chance ni Chris na makukuha at makukuha niya pa rin. Kasi ako para sa akin ha, kung hindi man niya makuha ang Miss World Philippines, pwede naman siya pwede naman siya siguro maging Reyna Hispano-Americana kasi yung atake niya talagang bongga. So naniniwala pa rin ako na hindi naman nagkamali si Chris na sa pagpili dito sa pagpasok dito sa Miss World Philippines. Nandoon pa rin ako sa paniniwala ko na malakas talaga ang laban niya at possible talagang makoronahan siya anytime, di ba? So medyo tagilid lang siya sa Miss World Philippines. So hayaan na natin, ibigay na lang nila sa iba yan. Basta ako naman, from the beginning pa lang naman, sanabi ko naman na, nako, malinaw to na baka mag-Reyna Hispano-Americana dito si Chris na. Kasi sabi ko nga, kung sa Miss World, maganda sana kasi Miss World Philippines yun. Bakit naman hindi? Pero sabi ko nga, marami kasi mga kandidata na alam mo yun, Beauty with a Purpose talaga sila. Kaya medyo sabi ko ay tagilid. Pero wala din naman dito si Cebu, di ba? So, sabi ko, baka sila ang naglalaban sa ibang corona. So, pwede naman mapunta kay Cebu yung tourism, pwede naman mapunta kay Chris na yung But, hindi ibig sabihin na wala dyan si Chris na hindi na siya mananalo ng Miss World Philippines. Guys, may chance pa din siya para sa corona ng Miss World Philippines. Hindi lang siya napili doon sa Fast Track Challenge. Pero kasi syempre, alam naman natin na Beauty with a Purpose ang Miss World, kaya medyo parang mag-iisip ka, nako, tagilid ba to? Ganon. Ba't laban lang, Chris na? Kasi alam ko naman na magaling ka naman at kaya mo naman itawid tong pageant na to. So, naniniwala ako, kung hindi man yan Miss World Philippines, I think Reyna Hispano-Americana. And then, kapag dinala yan sa Reyna Hispano-Americana, hindi posible na manalo yan doon. Kasi magaling talaga mag-execute talaga itong si Chris na Gravides. So, tiwala na lang siguro tayo sa performance na ipapakita niya and then supportahan natin siya. And then, kung hindi man siya napili dito sa Beauty with the Purpose, di dead ma, di ba? So, malay nyo, siya pa rin ang manalong Miss World Philippines. Hindi naman lahat di ba? Na ganyan, laging, ay, kailangan dito lang sa top 10 ng Beauty with the Purpose. So, pwede din naman na mag-magic ang lahat ng pangyayari para kay Kristen. Kumbaga parang malay nyo may swerte siya o sa kanya napunta ang Miss World Philippines and din na nga silang lahat. Diba? So walang imposible guys. Kasi alam naman natin na gagawin naman ni Chris na ang lahat ng kanyang makakaya para sa laban niya dito sa Miss World Philippines. And then doon naman siya nagsasabi na, paano kasi sana hindi na lang kasi umalis doon sa pagiging Miss Charm. Di sana rarampa na siya sa August. Guys, decision niya kasi yun eh. So kung ano man yung decision niya, respetohin na lang po natin. Kesa naman sa ang dami pa natin sinisisi ngayon, kung manalo matalo man, at least tinry niya yung best niya dito sa Miss World. Diba? So yun, wag naman na natin siya i-blame. Kumbaga, suportahan at ipanalangin natin. At malay mo, di ba? Hindi natin alam, baka siya ang manalong Miss World. So, yon. Kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Mukha nga ba siyang tagilid sa corona ng Miss World Philippines? And then, nakikita ba ninyo na mapuputungan pa rin si Chris ng Gravides dito sa Miss World Philippines kahit na ang koronang mapunta sa kanya ay Reyna Hispano-Americana? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Sam TV. Guys, na-appreciate ko po ang support na binibigay ninyo. And then,
I hope na makagawa ako ng mga vlogs dito sa Samsam TV na alam mo yun na hindi pageant ang pinag-uusapan at sana may maipakita ako sa inyo ng bonggang-bongga kasi guys, sa totoo lang itong channel na to ginawa ko to para sana sa personal life ko. Charot. So, kaya lang wala pa akong time. But guys, syempre sana pag gumawa ako na ng vlogs na gano'n ay masuportahan ninyo ako. Diba? So, yon guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito, so please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa chika natin. So always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!